Guys, tignan nyo. Ganito kadami yung dumi or yung kalawang na makukuha natin pag yung rekta sa gripo ang ilalagay natin sa aquarium. Kaya hindi talaga advisable na gagamit tayo or magwa-water change tayo ng aquarium na rekta yung gagamitin natin na tubig gripo. Hello, good morning mga kapisda. Guys, share ko lang yung na-experience ko about dito sa paggamit ng tap water or yung tubig gripo. So yan, may na-experience kasi ako, nakagamit ako ng tap water, tubig gripo. Kaya ang nangyari, nagkasakit yung mga isda ko dito sa fish pond na mga koi fish. Okay mga kapisda, ito yung mini fish pond ko dito sa shop. So yan, ang haba niya is nasa 20 feet. So yan, nirepair ko kasi siya kasi nagkaroon ng tagas. Tapos, kahapon nilagyan ko na siya ng tubig. At ang ginamit ko nga dito ay ito yung tubig na galing lang sa gripo. At kung mapapansin nyo naman, nilagyan ko siya ng salaan at ito yung nakuha niya. Napakakapal na kalawang na nanggagaling sa mga tubig gripo. Kaya hindi talaga po pwedeng gamitin na ipang water change or gamitin natin rekta yung tubig gripo tapos lalagyan na agad natin ng isda, delikado. So ang nangyari kasi sa akin, so dati meron tong mga koi fish. So ito yung mga nakalagay doon. Mga nasa 1 week na to na ginagamot ko sila. Ang ginagawa ko dito, 50% water change araw-araw. Then naglalagay ako ng asin. So yun, kung mapapansin nyo naman, yan, masisigla na sila. At may mga namatay pero hindi kinaya masyado yung sobrang taas ng chlorine. Kaya ayan, marami pa namang natira na kung mapapansin nyo, kondisyon na sila dahil yung mga dorsal fin nila umaangat na rin. So ang nangyari dyan, nag-water change ako. Mga 10% lang sana ang ilalagay ko na tubig gripo. Kasi meron akong ginagamit talaga na stock water. So dito, meron akong stockan ng tubig dyan. So ito, meron pang isang drum. Yan, nag-i-stock na rin uli ako ng tubig. Then naubos yung laman nitong stock water ko. So yan, dadagdagan ko lang sana siya ng tubig gripo. Ang nangyari, nakalimutan ko na naka-open tong gripo. Then ang nangyari dito sa pond, umapaw siya na nandoon yung isda na mga koi fish. So yun, kinabukasan napansin ko na lang sa mga koi fish na to na hindi na maganda yung langoy, tapos parang ayaw na rin nilang kumain dahil nga sa tubig gripo masyadong dumami yung nailagay ko. Kaya nagkasakit sila dahil gawa nga nung may chlorine yung tubig gripo. Kaya hindi talaga tayo po pwedeng gumamit ng tubig gripo na rekta. Kaya ito, ang gagawin ko dito, i-stock ko muna siya ng mga 2 to 3 days, then lalagyan ko na siya ng feeders. After nun, mag-iintay pa uli ako ng mga, siguro kahit mga 1 week para ma-cycle. Dahil may gagawin pa rin ako dito na para medyo mas mapabilis yung pag-cycle, gagamit ako ng mga lumang filter. Tulad yan, yung mga nandito sa top filter na to. Yan, kukunin ko siya, then lalaban ko siya doon sa fish pond para yung ibang mga beneficial bacteria na nandun sa lumang filter malipat na dito sa fish pond. So yan, kaya mga 1 week pwede ko nang ibalik itong mga koi fish na to dito sa fish pond. Guys, meron din naman mga gumagawa na nagpapalit sila ng tubig. Halimbawa, nag-water change sila 20 to 30%. Then, ang pinapalit nila, tubig gripo. Tapos, naglalagay sila ng anti-chlorine, then ng asin. Pero ako, yun nga, sa na-experience ko na din, at sa mga napag-aralan ko, wag na wag talaga tayong gagamit ng tubig gripo na rekta. Dapat, i-stock muna natin kahit mga 2 to 3 days or kahit 1 week, mas maganda. Kasi, pag naka-stock siya, yung chlorine nun sisingaw. Then yung mga kalawang didikit na yon sa pinaka mga gilid at flooring nung pinag-i-stockan natin ng tubig. Okay, so yun lang naman mga kapisda ang senior sa inyo na wag na wag talaga tayong gagamit ng tubig gripo rekta na ilalagay natin sa aquarium, then lalagyan agad natin ng isda. Masama talaga yon at mapapasama yung mga isda natin. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna at kung may mga tanong pa kayo ay paki-comment na lang dyan.
At sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!